All right. Oh, wait. Let me check on Audible ba. Okay. Check. Check. Okay. Hi, everyone. Welcome to my study session as I prepare for the last September 2025 exam. My goal is to deeply understand the concepts, analyze key topics, and improve retention. So, meron tayong mga quiz right after the discussions. I mean, not right after, but after all the discussions. So, feel free to study along with me. Disclaimer lang, no? Okay, nilagay ko talaga dito para for those visual learners. Okay, sorry about that. Disclaimer lang. Okay, this study session is based on my personal study methods and materials. I'm not an official representative of PRC or any review center. The content I share is for study purposes only and should be supplemented with the official references and reviewers. Now, I'm going to use some of materials online and disclaimer lang din, I do not own or claim rights to them. So feel free to cross-check any reliable sources if you wanted to. No? Okay, what to expect in this study session? So there will be focused reading and note-taking. So sometimes nagsisearch ako dito sa Google while I am discussing my notes, and then concept mapping and analysis. I have a concept mapping. I have a concept map, and then practice questions and applications. So just like I said, kapag matapos na ako sa lahat ng discussions ko, meron din akong separated videos for the retention quiz. So there will be active recall and retention techniques. So if you're also preparing for the LAT, let's stay motivated and disciplined together. Don't forget to like, comment, and subscribe for more study content, of course. But it's up to you. Hindi ka naman, I'm actually not for, subscribe. Sa akin lang is makapag-share ako and ma-record ko yung sarili ko na nag-study kasi this is how I learn. So far, ganito yung technique na parang comfortable ako, motivated ako mag-study kapag parang may tinuturuan ako. You get it? Ganyan ako mag-study. So, anyway, that's it for now. That's it for now for my intro. Let's get started. So, again, our topic for today is Philippine literature. Philippine literature. So, may ginawa ko dito parang flowchart, no? Flowchart of topics. Pero, 'di ba Philippine literature tayo? May iba't ibang period ang Philippine literature. Una, may pre-colonial period. Wala pa yung mga Spanish dito, pero may mga literature na. Second, we have the Spanish colonial period. Third is the nationalistic propaganda and revolutionary period. And also, we have the American colonial period. And lastly, hindi pala, Japanese occupation, second to the last. And last but not the least, the contemporary modern period. So, may anim tayong period or era or panahon ng mga pag-usbong ng ating literatura dito sa Pilipinas. As of now, we are going to talk only for pre-colonial period. So, from before Christ to 1564, meron na yan. So, kapag when you say pa BC 1564, isipin nyo na kanununuan, mga ninuno natin. We are talking about our ancestors here before the Spaniards arrived. So, okay, without further ado, let's get right to the point of pre-colonial period. Ngayon sa pre-colonial period, guys, so far sa na-search ko, meron tayong tatlo na pag-uusapan sa pre-colonial period. Kapag pre-colonial period, nandito ang folk speech or oral literature. Anong ibig sabihin yan? Passed down through word of mouth. Gamit ang bibig, hindi muna ang kamay. Uy, ano yun? So, under sa folk speech, we have the riddles, proverbs, and tanaga. Ano yung tanaga? It's a poem, di ba? And later on, we will discuss what is tanaga. Bakit siya naiiba sa ibang klaseng poem. Okay, again, we have
Kanaga, Proverbs, ito yung mga saliwikain, mga witty na mga pananalita. Kagaya nilang kuya ni Jose Rizal, di ba? Mga witty yung mga binibigkas nilang mga salita, di ba? Sino pa? Yung karakter sa Nolo Me Tangere, si Piloso Petasio, o 'di ba? Gumagamit sila ng mga proverbs o mga saliwikain. And also we have the riddles or bugtong sa Tagalog o di kaya tigmo sa mga Bisaya. And ayan, you can take a picture or screenshot. This is the folk speech or oral literature. But I can share the link with you guys, itong flowchart na to. Okay? Now, if you have folk speech, we also have folk songs. Number 2, folk songs. Ano yung folk songs? This express culture, emotions, and traditions. Now, ang sinali ko dito sa folk songs, madlang people, we have first, mga Bicolano. Highlight ko dito yung mga Bicolano. Mga gawa ng Bicolano, ayan. Bicolano, Buntok, Cebuano, Igorot, Ilocano, Kapampangan, Mindanao, Mindoro, Pangasinan, Tagalog, Visayan, yun lang pala, at Visayan, last yung Visayan. So, ito yung mga na-research ko ng mga folk songs. Ayan. So, didiscuss natin yan one by one mamaya sa aking note making. Ito ay isang outline lang ito. No, maybe sooner or later kapag natuto na tayo sa mga notes natin, kapag makita natin to, balikan natin to, alam na natin kung ano ang mga ibig sabihin ng mga napabilang sa listahan. Okay, we're done with the folk songs. And our last topic that we are going to talk about is the folk narratives or tale myths. Folk narratives or tale myths. Now, under sa folk narratives, ano ba yung folk narratives, ma'am? Stories, okay? Stories explaining beliefs, traditions, and supernatural elements. Now, this can, stories, more on stories siya. So, under sa, wait lang po ha. Okay, wait lang. Saan na yun? Okay. Under sa folk narratives, we have the myths. Okay. Myths. And starring dyan ang mga Tagalog. Na-research ko yan. Tagalog, Visayan people, Ifugao, Bicolano, Mindanao, and also others unrecognized or unknown, pero belong to the myths dito sa Pilipinas. Next, we also have the legends or alamat. Dapat nilalagay ko ito. Wait lang ha. Alamat. Ayan. Legends o alamat. Didiscuss din natin yan later on. Ano lang muna tayo, orientation or overview sa ating topic or discuss mamaya. So, starting naman dito, again, Visayas. Marami din silang ipapakita sa atin ng mga alamat galing sa kanila. We also have sa Luzon, marami din sa Luzon. And hindi naman magpapatalo ang mga taga Mindanao. And also sa Bohol, pag-uusapan natin yan. Meron din ang ating mga Ifugao na kapatid, and also Tagalog, hindi magpapatalo mga Tagalog, and iba pang alamat. So, wala silang hindi ko sila nahanapan ng origin or anong tawag nito, region kung saan sila napabilang o saan ito sinulat. So, that's it for the legends. Proceed tayo sa fables. Sa fables naman, ang pag-uusapan natin na fables, medyo vague to or generalized na. So, meron tayong, kinategorize ko siya from Tagalog region, or sa Luzon. Meron din tayong pag-uusapan sa Visayas region ng mga fables o pabula. Wait lang, palitan ko to
fables o pabula. Kasi baka malito kayo, pabula at saka parabola ay magkaiba ha. Ang pabula is a moral story but using animals, things or plants as a character. Hindi taong ginagamit sa pabula. That's what makes it different. Even though both pabula at parabola are teaching good morals and also spiritual, ang pabula lang ay gumagamit ng mga karakter na hindi tao. Okay? Next, meron pa bang ibang pag-uusapan? Kasi hanggang Mindanao lang. Dito naman, hindi pa last, second to the last, fantasy stories or folk tales. So, ang pag-uusapan natin sa fantasy stories, ang mga of course, Tagalog region, meron yan silang mga folk tales, mga fantasy stories. Also, we have the Visayas region, Mindanao region, Cordillera region, Luzon, iba na to. Hanggang Cordillera lang ang pag-uusapan natin dito. Scope ng ating fantasy stories. And maybe we can add more. Meron akong mga in-add doon sa note ko mismo. Ito ay isang concept mapping lang. Okay, last sa ating pre-colonial literature, we have the epics. Hindi mawawala yung epics. So, hindi natin pag-uusapan yung world works ha, yung mga gawa ng ibang bansa. Philippine lang ito, Philippines. Okay, under sa epics, ang pag-uusapan natin also, hindi mawawala yan, mga Tagaluzon region, kung anong mga epiko nila. Also, we have the Visayas region. Pag-uusapan natin yan maya-maya. And also, Mindanao region. So, I'm pretty sure you're familiar with Bantugan. Lagi yan lumalabas. And also, more specific, we have the indigenous or tribal epics. So, hindi ko siya na categorize into a region, but more on the indigenous or tribal epics, which we can identify or remember more kung saan talaga ito na tribo or grupo na pabilong. So, yan ang ating scope for the Philippine literature under the pre-colonial period. Ibig sabihin, wala pa sina Magellan dito. Wala pang ang pumupunta pa lang dito yung mga kapwa, mga neighborhood lang natin. So, mga friends lang natin dito, hindi pa mga taga-west. Mga silingan lang, neighbors lang, kapit-bahay lang. Sina China siguro, sina Indonesia, mga ganun, mga kalapit baryo lang, or kalapit bansa. So, I hope you guys are, I hope your minds are already set of what are we expected to learn, no? Again, pre-colonial period pa tayo. So, ilan lang nagamit ko? 13 minutes. Okay, parang approximately 10 minutes ang pag overview ko sa inyo. Ngayon, since we're done with the overview, you already know what to expect in this study session. Let's get started. So, Philippine literature pre-colonial. Let's start with the folk speech. Ano yung folk speech? Gamit nito ay bibig, malamang oral. Pamamaraan nito ay word of mouth. So, folk speech refers to the traditional way people speak in a community, often passed down orally from generation to the generations. Of course, pasa-pasa yan. At under sa folk speech, we have, tatanda natin, ang proverbs or saliwikain, riddles o bugtong, sayings, iba ang sayings sa proverbs, at saka chants o bulong. So, napabilang dito yung speech oral. Napabilang sila dito sa speech oral. So, without further ado, let's discuss what is proverbs. Again, this is types of folk speech. We have number 1, proverbs. Although guys, let me take a note na actually, sa resources na natignan ko, na-refer ko, only proverbs, riddles, at saka tanaga. Actually, may tanaga ito. But, itong sayings, chants, add-on na lang to sila. Okay? But, we are actually going to highlight proverbs,
riddles. Wait lang po, i-highlight ko lang to ha. Ito yung highlight natin sa folk speech kasi ito din yung um, finocus ng taga PNU na resource ko sa mga pinag-uusapan natin ngayon for LET exam. Okay. Dahil nandito naman tayo, pag-usapan na natin lahat. So, again, Proverbs or salawikain. Again, salawikain. It means wise sayings. So, wisdom and moral lessons ang pinapahayag nito para mabuti ang ating mga behavior at saka paggagawa ng desisyon. Example, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa Ingles pa, he who does not look back at where he came from, he will never reach his destination. So, yun ang example ng Proverbs. Anong kaibahan ng Proverbs sa riddles? Dito tayo. Ang riddles o bugtong ay word puzzles. Hindi siya wisdom or wise sayings. So, kadalasan, short talaga to siya at metaphorical. Metaphor, gumagamit siya ng mga metaphor or symbolism para makahula ang isang tao. Meant to be guessed. So, ang gamit niya or purpose niya is for entertainment or pang games. Diba? Test of wit. Halimbawa dito. Halimbawa sa riddles hindi hayop, hindi tao. Kung uminom ay nakatayo. Kung uminom daw ay nakatayo. Not an animal, not a human, but drinks while standing. Ano ang sagot? Baso. 'Di ba? Mapapaisip ka nito eh. Mapapatanong ka, ano ibig sabihin ng hindi daw hayop, hindi daw tao? Pero umiinom na nakatayo. May umiinom ba nakatayo? O meron. Ano pa? Hindi naman siguro to tao kasi hindi tao. 'Di ba? Mapapaisip ka. Next, sayings o kasabihan. So, ang kaibahan daw, according dito sa note, is ang sayings is everyday expression. Ginagamit siya for daily conversation. So, often spoken to teach a lesson in a casual way. Yan ang pagkaibahan niya sa medyo deep kasi yung Proverbs, yung wise sayings. Ito, nasasabi mo in a daily conversation kapag nakikipag-usap ka sa kaibigan mo. Ito, ubos biyaya, bukas na katunganga. Actually, this belongs to pero if you waste all your blessings today, you'll have nothing tomorrow. You can use this in everyday expression, di ba? Pag nag-uusap ka sa kaibigan mo, gastador, ikaw, ubos ka ng biyaya, bukas nakatunganga ka na. Diba? Mga sayings na may kabuluhan din. So last, we have the chants. 5 pa lang, anong discuss natin. We have the chants or bulong. Anong Tagalog ng chants? Bulong. Folk chants or spells. Spells pala yan. Spells. Pag makikita kayo ng spell, sumpa, mga ganyan ba? Chant. China-chant nyo. So, those are spells or bulong. Now, karaniwan, short phrases lang to, hindi to mahaba, but pinaniniwalaan nilang may power ito. Supernatural power. So, ginagamit siya for panggagamot, proteksyon, o ritual. So, masasabi nyo, ang chant is para sa mga ceremonies o ritual. No? O di kaya seremonya, o hindi kaya mga babaylan, gumagamit sila ng mga chants. So, example nito, tabi-tabi po, baka kayo'y masagi. Excuse me, spirits, you are referring not to the people or to a human. You're referring to, example, duwende, di ba? Hindi na, yung tabi-tabi po pala, isang chant or isang spell for protection yan, di ba? Hindi siya for healing. For protection from spirits or elements na maaari mong mai-disturb. So, that's chants or bulong is for. Last, for the folk speech is the expressions or pananalita. So, ano yung mga salita-salita na na-discuss natin sa folk speech? We have number 1, the proverbs or salawikain. Yung sayings naman, kasabihan. Ang pananalita ay regional idioms. Okay ha? Lumalabas yung tatlo sa choices kadalasan sa mga
sa LET exam. So, be careful kung anong difference nila. So, pananalita is idioms. So, ito naman, unique phrases which reflect local culture and humor. For example, sa Cebuano, ito, lami kayo imong sinina. Your clothes looks delicious. It's an idiom, by the way. We're not saying, hindi namin sinasabi na ang sarap ng damit mo dahil kinakain namin yung damit mo. Hindi. It's just an expression of how we describe how good you are or you look on your dress. So, those are idioms, 'di ba? Mga pananalita na pinapalit namin to make something unique, 'di ba? To make it look in a different way. Hindi siya common, 'di ba? It's a unique phrase. So, lami kay imong sanina. Sa English, your clothes look delicious. Delicious or lami means delicious. So, a playful way to say the outfit looks good. So, idiom. Yan yung mga idiom. Ano bang idiom na nalalaman nyo? For example, red letter day. Red letter day. Di ba yan yung always lumalabas sa idioms of red letter day, meaning holiday. Hindi literal na pula na mga sulat. 'Di ba? It's red letter day dahil derive yan sa kalendaryo natin noon na may mga pulang numero. Ibig sabihin, walang pasok. Kung hindi, Sabado, Linggo, ano yan, holiday yan. Kaya tinatawag siyang red letter day. Red letter day, yan ba yun? No, means holiday. Example of an idiom or pananalita. Okay, I hope you guys learned for the discussion natin sa folk speech or oral literature. Let's proceed na. Wala nang tumpik-tumpik. Folk songs. Now, folk songs, oral yan. Okay? Speech yan. Ginagamit natin ang ating bibig. Saan ba ang bibig nyo? Touch your mouth daw, be? Touch your mouth. Kahit hindi nyo ako nakikita, just by listening to me. Touch nyo nga yung bibig nyo. We use our mouth, diba? To express ourselves through traditional songs. And again, passed down to generation by generation. So, usually sung by the common people and are considered part of Philippine culture. So, may mga examples tayo dito. I've listed some. Ni-research ko na talaga to. Kaya natagalan ako sa pre-colonial period. Na-stuck ako sa pre-colonial period. Hindi na umusad sa Spanish. So, ayan. We have the traditional folk songs. Number 1 is the Bahay Kubo. Alam niyo man siguro yung Bahay Kubo, no? It describes a humble nipa hut and different vegetables grown around it. So, bahay kubo, kahit munti o kahit maliit lang daw, ang halaman doon ay sari-sari. Yung halaman na nire-refer niya is the vegetables that have grown in their garden. Okay. Next, we have the Sit Sit Sit. So, this is a playful song about a street vendor warning customers about mischievous antics. So, search natin yan kasi hindi natin alam yung mischievous. Yung antics, hindi ko alam. Ano ibig sabihin ng antics? When you say mischievous antics, these are playful or funny actions that are slightly bad, hindi nakakatuwa. Mga teasing siguro. But not intended to cause fear. For example, describe a child mischievous if they play harmless tricks on people. Okay. Hindi naman nakakapatay yung yung mga ginagawa ng mga bata, pero nakakairita, di ba? Slightly bad. Okay. Kuha na natin ang mischievous antics. Okay. Sit, alibang-bang, sa lagintot, sa lagumbang. Ang babae, sa lansangan, tadadanin, tadandandan. Hindi ko na. Basta yan yung sit. Napabilang siya sa Tagalog folk
traditional folk songs. Next, we have the Leron Leron Sinta. Leron Leron Sinta, buko ng papaya. So, it's a light-hearted song about picking papaya fruit, often interpreted as resilience despite failure. Ano ba yung failure na tinutukoy ng Leron Leron Sinta? Yung pagkabali mismo, di ba? Nabali ang sanga, da, humanap ng iba. So, iniwan niya yung kasintahan niya. Kasintahan ba niya yun? O, sinta nga, kasinta. Iniwan niya yung kasintahan niyang umakyat. Tapos, nung nabali ang sanga, ayun nga, nabali ang sanga, dismaya siguro siya, kaya humanap siya ng iba. So, it's like, may failure doon, no? Tapos iniwan ka. Ganun ba dapat kapag nag-fail yung mga loved ones nyo? Iiwan nyo ba? Dapat ba ganun? Hindi dapat ganun, no? So, yeah. Anyway, huwag na tayo maghugot. Wala tayong tayo maghugot. Ubos ng oras natin. Next, we have the Paro-Parong Bukid. Alam niyo yung Paro-Parong Bukid? Paro-parong bukid, lilipad, lilipad. O, diba? Hinaan ko lang yung boses ko kasi baka nakikinig na yung mga kapitbahay ko. So anyway, it compares a well-dressed woman to a graceful butterfly. So hinahalin tulad niya ang isang babae sa isang paru-paro. Ayun. Kasi, di ba makita mo yung butterfly, napaka-graceful niya tignan, napakaganda, colorful, gentle, di ba, parang mahinhin, na hindi mo mabasag pinggan kasi napaka-fragile. Ganyan ang paru-parong bukid. Okay, next, magtanim ay di biro, napabilang pa rin sa Tagalog traditional folk songs. So, this express, alam nyo naman yan, hardship of planting rice under the heat of the sun. So, para to sa mga, this is, dedicated for the farmers out there na ngayon ay nagtatanim, no, na napakainit pa naman ngayon, March. Napakainit, summer. So hot in the Philippines. So, I'm so hot. Oh, Pistakal yan. Okay. Magtanim ay di biro, maghapon na kayo po. Ano, tama ba yung sinasabi ko? Yun. That is an example. Doon po sa amin, ito hindi ko alam. Should we search about it? Okay. Wait lang ha. Doon po saan. Try natin. Yung cover lang para hindi tayo maano. Excuse me. Ito. Tingnan natin. Pakinggan natin. Baka familiar tayo sa doon po sa amin.
I knew it. I knew it. Kaya pala familiar siya. Yun pala yung apat na pulube. Yung pipe, yung pilay, ano pa yon? So, yun pala. So, sana yun. Ayan, doon po sa amin. So, talks about the beauty and simple joys of life in the countryside. Okay, sa mga sa probinsya siguro, no? Merong tatlong, hindi nakalagay dito, but yung tatlong pulube, apat na pulube yan. 4 pulube. Lagay ko lang dito para maalala natin. So, apat na pulube. Yung sumayaw ang pilay. Yan. Basta yun na yun. Doon po sa amin. I-search nyo yan. Keyword dyan is yung apat na pulube. Next is the tinikling. Am I audible? Baka nagsasalita ako na Okay. So, tinikling. Tinikling. A dance song inspired by the movements of the tickling bird as it dodges bamboo traps. So, saan na-derive yung tinikling na folk song ng mga Tagalog? Sa isang ibon na tickling bird called tickling bird. What does it look like? Tignan nga natin. So, by the way guys, I do not own the videos here. Just for lang. Yan guys, that's how it looks like. Yung tickling bird or barred rail. Ay, barred banded. Ano ba talaga? Barred rail? Buff banded rail. Basta rail. Ito siya. Sa kanya pala, nag-derive yung tinikling. Siya yung ibon na tinutukoy ng tinikling. Okay. A dance song inspired by the movement. Yung movement, diba? Yung may bamboo na dapat hindi ka maipit ng bamboo. Yun. Dito pala sa rail na ito. Ibon or rail. Barred rail or banded rail. Yan. Makikita nyo naman sa paglakad niya, no? Ang haba ng kanyang Masarap kaya to. Ilan kaya protein ito? Joke lang. Okay, let's proceed now with meron pa. Banahaw. A spiritual song about Mount Banahaw which is considered sacred. Do you want to listen to it? Baka maano tayo, no? Hindi kaya tayo copyright nito. Gusto kasi makita talaga. Nakita niyo na ko. Ano yun? Banahaw. Folk. Ayan. Ayan. Di ba, Banahaw talks about a mountain. Ayan. Ano ba yan? Hindi siya kakanta. Hindi siya kumanta, guys. Saan ba dito yung Ito. So, ito yung Banahaw. Sa mga Tagalog din to daw. Amihan. Sa kanila yan, Tagalog. So, na-mention nila yung amihan.
Okay. So, merong na-mention na mag-irog o magkasintahan, tapos yung Mount Banahaw, 'di ba? Ayun, Mount Banahaw, which is considered sacred. Sacred sa kanila 'yan, spiritual song. So ayun. Okay, next is katakataka. Uy, familiar. So katakataka kataka katakataka song is derived from the plant mismo, symbolizing curiosity and wonder. Ah, yun nga, nakatakataka, nagtataka, di ba? You're curious or you're wondering. So, let me try to look for a song for that. Kataka taka folk song. Cover lang para hindi tayo maano. Oh, sige, ito daw. Eh, ang ganda. May filter sila. Okay, let's listen. Ang ganda pakinggan. Kataka-taka. Hmm. Try natin, oh. Okay, so much for that sample. Uh, So let's just clarify, no? Yung katakataka, again, it's all about curiosity and wondering. But hindi natin na-mention na it's about surprising or nagtataka ka paano ka na fall in love with someone. So you are the song katakataka, you are just you can sing this if you have jowa. Sana all may jowa. You can sing this katakataka folk song but from the Tagalog people if you want to, first, if you are surprised na na-fall in love ka, na akala mo hindi ka ma-fall in love, pero na-fall in love ka. Tapos, yun lang, naging joke, di ba? Nagiging katatawanan na din na akala mo, maling akala ka pala. So, akala mo na hindi ka ma-fall in love. So, yun. Kata-katakang mahulog sa iyo. Ano, hindi. Ang katulad ko sa iyo. Parang gusto ko tong katahin, ah. Okay, so far, ito yung gusto ko, ano to, yan, i-highlight ko yan kasi gusto ko siyang ma-learn more. So, yan, that's it for the katakataka, symbolizing curiosity for falling in love. Ito, lagyan natin ha, for falling in love. So, ano na fall in love? Okay, katakataka plant. Katakataka plant. Okay, next is Sally Dumay. I'm pretty sure na narinig niyo na to. It's a native Cordilleran song, okay, sa mga Tagalog pa rin yan, of courtship and celebration. So, hi, Sally Dumay, dinay. So, para mas magustuhan nyo pa yung kantang ito, meron bang cover? Cover lang para hindi wait lang, walang cover. Ito.
Di namin marinig ate. Wait lang. Ah, itong bata na to. Ayun, may intro. Ito. Ang galing. Ito ba yun? Wait lang guys ha, hanapin. Sa mga Cordilleran kasi to. Nahanap ko yung intro. Ay, yung chorus. Hi, hi, Saliduma. Ito ba yun? I don't think yan yung ano. Wait lang guys ha. Parang mali yun. Wait lang. Ito. Ayan. Yan. Kapag salidumay, ang chorus niyan is Hi, hi, salidumay, salidumay, diway. Hi, hi, salidumay, salidumay, diway. Hindi ko talaga makakalimutan yan. Yung folk song yan, na yan kasi always ko yan naririnig. Siguro grade 7 ako or grade 8. Oh, kasi meron kasi yung presentation sa school na sasayaw ka ng ano, mga ethnic dance, 'di ba? So isa 'yan sa mga go-to songs na ginagamit ng mga estudyante sa amin. So ayan, ewan ko lang din sa inyo, no? Kasi magkakaiba yung ano natin ginagamit. So ayan na, it's all about courtship and celebration. So that's it for Sali Dumay. Traditional pala. That's it for traditional folk songs for Tagalog. Let's move on to the Tagalog folk love songs and serenade. So itong mga folk songs na ito ay ginagamit upang makapag-express ng nararamdaman sa isang tao. Uy, wow! So, ito naman, o ilaw, o ibig sabihin, aking bituin. So, ang ilaw nire-refer sa between. This is a classic harana song about longing for a distance, beloved. So, harana, serenade songs. Masyadong mahaba song. Gawin na lang natin for LDR. Ayan. Distant relationship. O, diba? Masasabi mong distant relationship to siya, guys, kasi between. Imagine mo, ikaw yung tao, tapos yung inaasam mo na tao is isang between. So, there's a distance between you and the star, diba? So, it's an LDR, a long distance relationship. So, I am curious, if meron, no? If meron, o ilaw, folk song cover. Sana meron. Huwag yung maraming view kasi baka maano tayo. Maano tayo. Ito, bata. Pag gumamit siya ng ano, wait lang, dito na lang. Wait a minute, makaping mainit. So, one by one talaga nating aalamin para manamnan natin yung ibig sabihin ng mga folk song. Ang galing nila.
gabing malamig. So, huwag natin hanapin yun kasi walang lumabas. Dito na lang tayo. Ilaw or O Light is a Tagalog and a popular Filipino love song, often considered a kundiman. When you say kundiman, serenade song yan, di ba? Where the singer compares their beloved to a guiding light in the darkness, signifying their admiration for desire for attention. Aww. Parang siyang my love from the star. Ayun. So, yun. Aking bituin o ilaw. Hindi na tayo maghanap ng ano. Kasi puros sikat yung lumalabas. Baka maano tayo. Uy! Kinanta pala to ni Luz Morales. Kinanta ni Luz Morales. Pakinggan nga natin. Utang lang. Oh, may tanglaw, tanglaw, tanglaw. So yan, so much for aking bituin o ilaw. Let's move on to alaala kita sa pagtulog. Grabe naman itong mga Tagalog. Eh, anong naalaala? Matulog ka na. Huwag mo na siyang isipin, charot. Expresses deep love and memories for a special someone before sleeping. Of course. Literal naman, no, kung ano may isip natin. Alaala kita sa pagtulog. We can say that this is from Tagalog kasi first of all, naka-Tagalog din siya na naka-Filipino word siya, no? And alam na natin, it's a self-explanation kung anong ibig sabihin niya. So, naaalala mo ang iyong um, loved one or yung sinisinta mo before ka matutulog. Ganun. Ginagawa niyo din yan kapag kayong mga magjowa. Hindi makakatulog kapag Diyos ko. Hindi makita or hindi makausap or hindi alam niyo na. Next, Sampaguita. So this is a liken sa beloved and purity to the national flower, Sampaguita. Do you want to, Okay, try natin Somebody once told me the world is gonna open. I see what you did there. Okay. Sampaguita cover. Folk song cover. Wala bang folk song cover dyan? Yung simple lang na folk song cover para alam namin. Kakanta ba siya? Tignan natin. Wow! Ang ganda ng boses niya, guys. Yung sampaguita. Ang ganda ng boses niya. Ganda. Mutyang sampaguita. Ay, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Favorite song. Wow. Nashock ako dun. So, yun, you've just heard the Sampaguita folk songs, no? So, likens a beloved's beauty and purity to the national flower. So, national flower natin dito sa Pilipinas ay Sampaguita. So, when you see Sampaguita, it looks pristine, it looks pure, di ba?
So you can refer a sampagita, you can use a sampagita as a metaphor to someone who has this kind of beauty and also a personality na hindi makabasag pinggan. So, di ba? It could be a serenade to your nililigawan. Kayo mga boys, you can, di ba? You can serenade that. And then, it can also be used when you sing just like her, yung kumanta kani-kanina lang, ni-refer niya for mothers, di ba? So, it's a love song. Hindi lang puros kaigat-igat, no? Hindi lang puros, jowa-jowa. Pero pwede din sa, sa mga loved ones natin, sa family natin, and so on, so forth. Next, kung nagsasayaw kita. Kung nagsasayaw kita, it says a love song praising a lady's graceful dancing. So, wala nang no? Patumpik-tumpik pa. Meron na dyan sa title niya yung sayaw. So, it's all about dancing. Now, we can try to search for this one kasi gusto kong makinig eh. Gusto kong makinig. Wala bang cover dyan? Ito. Yan. Ano ba yan? May ano pa? Paru-parong bukid, lilipad. Ayan, dito na tayo sa kung nagsasayaw kita. Ang ganda pakinggan, guys. Ang ganda pakinggan. Wait lang, naiinis ako, guys. Naiinis ako. Bakit hindi na to laganap ngayon sa eskwelahan? Bakit kay ganda pakinggan ng ating mga musika, no? Like, kahit no, matagal na tong kinanta, ay, kay ganda pa rin kantahin. Diba, naiinis ako, bakit wala nang ganito? So, anyway, again, kung nagsasayaw kita, it's a man singing and praising a lady that is gracefully dancing. Kapag nakikita din yung sumasayaw ang babaeng ito, yung dibdib niya ay parang kumakaba, di ba? Nandito naman sa lyrics eh. Kumakaba yung puso niya ay ano ba? Lumalapit naman ang puso, di ba? In love na in love si Boy. Ganun lang yun. Pangarap ka ng puso ko sa magdamago. Everyday niya iniisip si girl. So, in love na in love siya. So, ayan na, kung nagsasayaw kita, it's all about a lady gracefully dancing. Dito naman tayo sa I o pag-ibig. I o pag-ibig. Talks about sweetness and pain of love. Ano ba yan? Puros kayo pain. So, pain of love. Ano bang simple lang dito na cover? Ito. Try natin to.
Ano ba yun? Ito. Kung nagdaramdam, pagkat nagkakailanman, ikaw ang tunay kong mahal. Ay, 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 o pag-ibig, pag pumasok sa puso ay maligalig. Ay, 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 hanggang langit, ang pangako ng pusong umiibig. Pumasok sa puso ay maligalig. Ay, 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 hanggang langit, ako na pusong umiibig. Ang ganda nila pakinggan. Guys, parang gusto ko na ding ano, no? Gusto ko na lang tapusin pero we cannot uh, spend much more time listening to those beautiful songs even though gustong gusto kong pakinggan. Pero let's get to the next song na, no? Sinisinta Kita. Sinisinta Kita is a straightforward declaration of love and devotion. So kung ditong ay pag-ibig, nadama ang pagsinta ng puso kong nagdurusa, giliw ko maawa ka, wag ka na sanang pahirapan, puso kong nagdaramdam, pagkat magpakilanman ikaw ang tunay kong mahal. So folk lyrics, ayan. Walang sinabi dito. Walang lumabas. But again, it talks about sweetness and pain of love. So, hindi naman always, no? Hindi always na masaya ang pag-ibig. May mga ups and downs talaga yung mga pag-ibig na yan. So, parang nakaka-relate ka, ha? Nakaka-relate yarn. Folk song lyrics. So, again, if you're in love, if you're in a relationship, guys, it's not all about heaven, no? It's all about gut feeling. Hindi. Meron ding iba dyan is, hindi ko na sasabihin. Meron ding iba dyan na nag-aaway, di ba? Kasi nagsiselos, di kaya, ano pa dyan? Basta nagsiselos, may mga hindi pagkakaintindihan, di ba? So, ayan. Ano ang gagamitin natin? Ay, kay Nora Honor to? Seryoso? Nora Honor to? Sure kayo? Nora Honor to? Hindi yata. May cover lang siya. Try natin to. Sige. Namnamin niyo yung kanta. Sino? Okay, it's a okay, nandito na yung explanation, straightforward declaration of love and devotion. So,
If you are, may nililigawan kayo, di ba? Boys, kung may nililigawan kayo, you can use this one. Di ba? Kung ang sintay ulilanin, sino pa kayang tatawagin? Kung hindi ikaw, pwede mo i-mention yung pangalan niya. So, straightforward mong sinasabi na itong puso ko'y para sa'yo. Ano ba? Ano yung sinabi niya? Akala mo yata ako'y nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ko sa'yo. Ganyan. Yan yung mga atake ng mga lalaki sa kapag nangliligaw eh. So, yan. Ilang oras na ba? Hala, 1 hour na pala. Okay. Sorry ha na-enjoy ko yung music. So, Tagalog songs lang muna tayo ngayon. At kapag matapos na natin lahat, we can proceed to another video discussing the Visayan folk song. So dito muna tayo. Next, children's songs and lullabies. So Mama, Mama, Namamangka. This is a fun song about a child asking their mother to row a boat. So, mother, row a boat. Mama, Mama, Namamangka. So, let's see. Para marinig natin, no? Let's see if meron ba. Alibangbang man to. Itong bata. Ayan. Nako, baka makopyright tayo dyan. Ito. Okay, let me get this straight. It's actually part of a song called Sitsit, di ba? Mama, mama, namamang ka, pasakayin niya ring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ito pala yun. So, why is it this separate? Koy, ano ba yung resource natin? You can check guys i-cross-check nyo sa mga ibang websites and books, mga learning resources, kung meron bang separate na kanta sa Mama Mama Mamangka or it belongs to the Sit Alibangbang. So, okay, let's proceed to another one. Santa Clarang Pinong Pino. So, this is a song asking for good fortune from Santa Clara. So, Santa Clara, para siyang Santo Niño, di ba? It's a Santa, it's a saint, and you're asking something from her because it's a woman, Santa Clara. So, her. Often sung while tossing pabitin offerings. So, try natin. Listen to this folk song para namnamin natin kung anong ibig sabihin ng kantang to. Huwag yung mga maraming views. Baka may cover yan. Ito na lang. Ano ba yan? Parody ata yung napakinggan natin. Parody ata yun. Anong masarap yung ano? Ay, nako. Ah, Santa Clarang Pinong-Pino. Ganun pala yun. Pandango. Oh, ganon. Ito na lang si nanay. Magandang gabi din po. Ay, kuan, remix. Remix pala yun. Aha!
Wait lang. Napansin niyo yung kanta, Santa Clarang Pinong-Pino, a song asking for good fortune from Santa Clara nga. Often sung while tossing pabitin offerings. So, so far sa napakinggan ko na Santa Clarang Pinong-Pino na song cover, it's all about they're asking for a partner. 'Di ba? Hindi to, Santa Clarang Pino-Pino ang hiling ko ay din ninyo. Pagdating ko po sa Obando, magsasayaw ko ng pandango. I think pandango, this is a dance, 'di ba? Philippine dance. And I think you dance for this one for what? Hindi ba yan ano? Hindi ka ba sasayaw ng, hindi ba yung sasayawin mo para makakita ka ng yung the one nyo? Hindi ba yun? So far sa napakinggan ko, it's like they're asking for Santa Clara to have someone or something. Ako po ay bigyan nun ng asawang 13. Si gastos walang reklamo. Talong-talong. Ano yung talong? Ano talong na pinag-uusapan nila? Nalilito ako. So again, that's it for Santa Clarang Pinong-Pino. Santa Clarang Pinong-Pino. So asking something or like fortune from Santa Clara itself. Herself para, sorry. Inday sa Balitaw. So, a lively exchange of witty verses between two playful lovers. So, Oyayi naman, lalabay pa rin, sang to suit the baby to sleep. Bakit nandito yung two playful lovers? Dapat dito yan sa ano, di ba? Hindi siya children's song. Wait lang ha, namali na naman ako. Dito yan sa love song. Inday sa Balitaw. Witty verses between two playful lovers. Santa Clara, Pinong-Pino. Sige. Yan may mga ano pa eh. So, Santa Clara, Pinong. So, ito yung Inday sa Balitaw. Wala bang kakanta dyan? Wait lang. Ito. Try natin ito. Kahoy nakahapay, sundok nakasuksok, palayok ni kulang sa sampalok. Okay, so ba't may sinigang na matabang? Hindi daw masarap. So, lively exchange of witty verses between two playful lovers. So, parang yung lalaki dito ang kumakanta about kay Inday sa Balitaw. Nagluluto ata siya ng sinigang na hindi masarap. Sabi niya kulang sa sampalok. So, okay, Inday sa Balitaw still belongs to the love songs and serenades of the Tagalog people. So, balik tayo sa children's songs and lullabies. Ito, lumalabas nito. Uyayi, a gentle lullaby song to soothe a baby to sleep. Now, I would like, uh, I would like to
let it, play. Play natin to. Para maintindihan natin. Ito, pakinggan natin. Aking tingin. So, gentle siya na pagkanta, because again, it is meant to lullaby a baby to sleep. So again, that is Oyayi. Let's proceed to songs about nature naman and rural life ng mga Tagalog. Una ay ang Pipit. So ang Pipit is a sad song about a bird being hurt. So symbolizing the struggles of the poor. So ayun. Siguro na ano to. Hanap muna tayo, ha. Ito. Ay, alam niyo to. Ay, look. Sumoy di na nahabag, pag pumanaw ang buhay ko, may isang bibig na iyak. Mamang kay lupit, sa sanga ng isang kahoy. Alam niyo yan. At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. At ang nangyari, nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Ang ganda ng cover niya. Napaka-creative, no? So, I believe you're familiar with this, ang Pipit. Narinig niyo na din to, no? I'm pretty sure of that kasi isa to sa mga popular na folk songs, Tagalog folk songs. So, may pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy. So, parang may namamato ng mga, alam niyo yun, naghahunting ng mga ibon para kainin. So, ayun. Tapos, natamaan yung ibon, nahulog. Tapos, sa sobra ng sakit, para daw nakabigkas, nakapagsalita yung ibon. Dito daw yung response ng ibon. Mamang kilupit, ang puso mo di na nahabag. Pag pumano ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Ano yung pipit? Siguro yung maliit na ibon, no? Mamang kilupit, ang puso mo di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. So, kawawa yung maiiwan talaga. And, yun. Dito din, may interpretation din, symbolizing the struggles of the poor. Diba? Kawawa yun eh. Kawawa ang mapag-iwanan din. Next. So, alam na natin yung Pipit. Dito naman tayo sa Libis na Nayon. Meron kaya tayong mahanap? Meron kaya tayong mahanap. Ito. Try natin sa... familiar din. Puso'y tumutugon sa nilalayon. Anong kawayan ay naglangit-ngitan.
Lalo na kung hipan ng hanging amihan. Definitely, this is Tagalog because they mentioned amihan, no? Kapag amihan at saka habagat, yun ay ano, monsoon at saka yung wind nag-abot. So, sa mga Tagalog yan, napabilang yan sa Tagalog. So, again, sa Libis ng Nayon, paints a picturesque view of a peaceful rural village. So, yun, may mga kakahuyan, di ba? Ayun, puno ng kawayan ay naglangit-ngitan. So, marami itong, ano, kumbaga maraming mga kahoy sa kanila. Peaceful rural village. Ayun. Sa kabukiran. Next, ilang-ilang. Ilang-ilang. Compares a woman's beauty and fragrance to the ilang-ilang flower. So, mostly, no, kapag may mga bulaklak or something na like feminine na mga title. Mostly is ano hinahalin tulad sa babae. May mga cover kaya dito. I hope may mga cover. Ito. Wag sana tayo ma-copyright. Ayan. Ikakulay sa lutang lang. Nang kakatamis ay di ko. Ganda ng tinig niya, guys. Sa tangkay ng isang pag-ibig na tapat, tanging bulaklak ng katamis ay hindi kumukupas. Oh! So again, no, ang ilang-ilang is nirefer niya sa isang babae na hindi daw kumukupas ng kagandahan and so on and so forth. So this is a man's promise to offer ilang-ilang flower as a cure for his loved one's sorrows. Yan ba? Meaning? according to Ruben Tagalog. So ayan, ano pa? So the title of the song refers to ilang, the feeling of awkwardness or being out of place in a situation. Ay, hindi to eh. Ang bandang Shirley, iba yan. So ito. Another meaning. Sylvia La Torres. Offering the fragrant and beautiful ilang-ilang flower as a remedy for the woes who beloved. Ayan. Ay, ito. Nahanap din natin yung meaning ng ilang-ilang. Kasi curious ako. I hope you guys too. So, overall meaning, the lyrics of Sylvia La Torres Ilang-Ilang speak of offering the fragrant and beautiful ilang-ilang flower as a remedy for the woes of beloved who is feeling blue. Yung mga magkasintahan na nalulungkot na. The singer describes the flowers of exquisite scent which never fades even when the blossom itself wilts. Kahit malanta pa siya, nandun pa rin yung bango niya. She insists that ilang-ilang possess a unique power to ease one's sadness. Healing the aroma will take away your beloved's hurt. Aww. Okay. So that's it for the ilang-ilang. 1 hour na. Okay. Let's just finish this, no? Konti na lang. Ayan. Konti na lang. Okay, we have the work songs. Alam niyo na to, magtanim ay di biro, naghapong haka, opo.
So, maaari siyang work songs or traditional folk song. Di ba na-discuss na natin yan kanina? Next is Bakya Mo Neneng, a playful songs about the girls' wooden clogs. Bakya, often linked to the working class. Bakya Mo Neneng. So, working class to si Neneng. Let's try. Bakya Mo Neneng. Bakya Mo Neneng. Charot. Hindi yan guys ah. Ito. Okay. So that is for the Bakya Mo Neneng. Yan ang kanyang playful song about the girls' wooden clogs. Of course, wooden clogs meaning bakya. Next dance song. So, napabilang si Tinikling dito. So, accompanies tinikling dance or skillfully step between bamboo poles. So, yung tinikling na kanta, ginagamit din sa pagsayaw, no? Ng tinikling. Pandango sa ilaw, a graceful dance with dancers balancing oil lamps on their heads and hands. Alam niyo na yan, pandango sa ilaw. And also the kalesa celebrates the nostalgic joy of riding a horse-drawn carriage. So, alam niyo na yung meaning, self-explanatory naman to. Ilaw is yung may kandila. Or oil lamps pala, oil lamps. So, kapag mahulog, no, pasok ka. Anyway, humorous playful song tayo. Tilibong, tilibong. So, lively Ay, hindi na to. Bisaya na to. I think that's the last one. Lively Visayan. Bakit napunta to dito? Visayan to ha. Wait lang ha. Hanapin natin yung Bisaya na yan. Ito natin ilagay. Okay, continue tayo sa humorous. So, Lulay, a playful folk song teasing a young girl named Lulay. So, Lulay is a character. Doon po sa amin, humorous life experience and local gossip. Ito yung apat na pulube. Lastly, for Tagalog is the folk drama and epic song, Nabasag ang Banga, Dalagang Bukid. So, ito a famous kundiman or serenade about a young girl's lost love adapted into a sarsuela folk drama. So again, that's it for the Tagalog folk songs. We will have our multiple choices test after natin ma-discuss ang iba pang region. So I think that's it for the Tagalog muna, no? Folk songs. Stop ko muna dito kasi mahaba-haba na. Galing pa tayo sa riddles sa Philippine speech. So that's it. Again, thank you for studying with me. I will try my best to make it shorter next time sa following regions. Okay? Mahaba-haba din kasi. So, bye-bye for now.